sabi ni Mayor na financially draining ang health, kundi financially generating na siya. Kasi meron na kaming maternal and child health, maternal MCP sa PhilHealth, nagkakaroon na ng capitation funds ang aming health center, meron ng users fee, tapos because of the ordinance ng no delivery at home sa munisipyo namin, lahat pumupunta dun sa health center, plus accredited pa yun ng PhilHealth, nagagamit nila. Revolving talaga, bumabalik talaga sa munisipyo yung finances na pinauna, na ininvest na ng buong LGU para sa Katigbian. And kami yung isa sa mga towns na lakbay-aral na in Central Visayas. Kasi saan ka nakakita ng health center na computerized because of cheats. So naka-connect na yun dun sa office ng doktor. Pagpasok ng pasyente, i-computerize na lang ng reception, pasok dun sa room ng doctor. Pag kinonsult, konti na lang, tapos pati yung prescription pad, printed. So ganun ka-modern na yung facility, health facility ng Katigbian. Plus, yung hindi importante yung infrastructure. Maganda yung may bibigay mo yon, the best service, pero pupuntahan ba? Which ngayon, I'm proud to tell you na from siguro 10, sinabi ko noon na nag-umpisa ako sa Mango Tree, ngayon hundreds na ang pumupunta sa RHU. So makikita nyo kung lahat yun merong PhilHealth. Tingnan nyo yung return of investment na napupunta sa RHU. So yung ating mga midwife na pinaglalaban yung health workers natin pinaglalaban ng Magna Carta nila, still ongoing, pero hindi na sila ganun ka-active sa paglalaban nun kasi alam nila na it would take time for that initiative to go, pero meron silang added income na nakukuha or benefits na nakukuha based on dun sa pintayo namin sa Katigbian. So namomotivate na sila, yung dating demotivated, naging motivational na sa kanila to work more sa area. Tapos dun sa sumunod sa akin na doktor, set up na siya. Kumbaga yung RHU na hinand over ko sa kanya yung aking libro na pinagpawisan ng dugo at pawis, 'di ba? Binigay ko sa kanya yun wholeheartedly. Napatakbuhin niya yung RHU, yung buong health system ng Katigbian na sinet up ko for continuation. And siguro one thing lang to stress in this call to action is I believe there are people na they dedicate themselves to public service and have genuine intentions and capacity to serve and to help those people na in need dun sa mga barangays. I call on you na to join me at least kahit na konti sa time ninyo as doctors to serve the underprivileged, and also a call for institutions like Ateneo to continue to capacitate and nurture this very rare species of public servants that we have here in the Philippines. Huwag kayong umalis, muntang abroad o kung saan, pero be of service to others. Yun lang siguro ang call ko for you guys. Jetty? Last. Thank you very much, Prech and Alan. We now open the floor to reactions, comments, any clarifications, or any thoughts you may have on the sharings of our two doctors. Sir, yes, sir. Early part of your tour of duty in Dinagat Island when you said nung una yung budget ninyo 200,000 pero kokonti yung pumupunta in terms of the medicine, and because of that nag-negotiate kayo with the mayor, hati kayo, 50% sa kanya, 50% sa iyo. Now early this morning
Dr. Bengson mentioned about ethical leadership, pati si Father Ben. And Ateneo is famous for honesty, integrity, and all that. Hindi ba yan form of bribery, yung ginawa ninyo? Sa style of negotiation? Actually po, that decision was difficult for me, no? But I have to compromise kasi I have to choose which will benefit the people more. Kasi if I haven't done that, hinayaan ko lang si Mayor na siya yung bumili ng worth 200,000. Baka kasi hanggang ngayon, kukonti pa rin yung medicines na marireceive ng mga tao. So, it's really a compromise, pero it brought good. At it resulted to the good of more people. So, that's the compromise that I have to take really as an MHO in So there. parang the end justify the means. Parang gano'n ang ginawa nyo. Well, we respect your opinion. Yeah. No? Pero later on naman po, wala na po siya kasing nakuha nung ginamit na namin siya to fund the premiums ng PhilHealth. Wala na siyang nakuha doon dahil yung capitation fund ay nasa trust fund na ng RHU. So, nung pinang-enroll na namin lahat yung pera ng PhilHealth, bumalik na siya as capitation fund na nasa trust fund. So, hindi alam initially ng mayor ko na hindi na niya magagalaw yon. Pero nung naging capitation fund, so doon na lang niya nalaman na trust fund na yon na hindi na niya pwedeng gamitin. So, yun na yun. So, 1 year lang po yun na nag-50-50 kami. And then, sa following year, nag-PhilHealth na kami. Thank you very much. Any more comments? Yes. We need to use the mic so that there are people in the other room, so they can hear what we're talking about here. Hello, good afternoon. I'm very interested in the entire program of how doctors get deployed into the far-flung areas. It's just a question, personal question lang. How is it? Gaano kahalaga ang panunumbalik sa grassroots level para mas, for example, yun nga, how is it important to go back to the grassroots level para, in a bigger picture, how is it important? Tapos, isa pang tanong ko, can we apply it here in the cities? Kasi, for yung mga na-mention nyo po kanina, it's about mga communities in different provinces. Pero this time naman po, yun nga, kasi sa cities, it's a different story. Pero how can we apply yung mga experiences nyo po here para po to build our communities? Kasi we experience, what we experience here in the city is very different from the provinces. Merong mas kanya-kanya, imbes na, so, yun po. Thank you. So, yun nun, makikita mo talaga na I grew up in Manila Kaya naiintindihan ko na lumaki ako sa Manila nang hindi ko man lang alam kung nasaan ang health center. Ganon. Pero nung dumating ako doon sa yung area na yon na rural community, lahat ng tao alam kung saan ang health center. Kasi wala namang ibang mapupuntahan Dito sa Manila, napakaraming clinics, napakaraming hospitals. Yun. So, akala mo hindi problema ang health sa Metro Manila. Pero ang totoong problema dito sa Metro Manila yung mga squatter area. Yung mga urban poor. Sila talaga, mas kawawa sila dahil kahit maraming health center, kahit nasa tabi lang nila, hindi sila makapunta dahil wala silang pera. So, ganun yung situation dito. At doon, how important is to, yung grassroots level, importante siya pag nandun ka sa rural area. Talaga, kasi yung mga tao doon, nakikinig talaga sila sa'yo Dahil wala silang ibang option Wala silang pera, walang ibang clinic doon, walang mga private practitioners. Talagang makikinig sila sa'yo. At ang napaka-importante din doon, pag naturuan mo yung mga parents, dahil siya ay rural area, uso doon ng chismis. Diba? Napaka-powerful ng chismis. So, yung isang nanay na naturuan mo, ituturo niya yun sa kapitbahay niya. So, napaka-importante nun.
So, paano siya gagawin sa urban area?